we would be studying more on God-ordained life for us. Ang itinakda ng Diyos na buhay sa atin. Ang Diyos na nagtakda, mas magaling sa atin at mas marunong sa kung anong nararapat na buhay para sa atin na makapagbibigay ng puspos na kagalakan at makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, for our good and for His glory. Yon, tandaan niyo yan. God's grace for His glory. Ang biyaya ng Diyos sa atin yan, binigay ng Panginoon, pero ang biyaya na yan ay para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no man than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends, if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Alam po ninyo, ang tinatawag pamumunga, very natural na po yun. Ang ibig sabihin ng very natural, if you observe sa nilikha ng Panginoon, ay talagang nandiyan po yun. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. They are created to reproduce. Na nakita po ninyo yan? Kahit na yung mga hindi nagdadala o hindi namumunga ng tinatawag literal na punla, the seed, meron sila ng kaparaanan para sila ay mag-reproduce. May mga mga tubers na plant na pag pinutol mo sila, hinati-hati mo sila, itanim mo sila, then tutubo pa rin yun. Katulad ng ginger, di ba? Ganon yun. So, mayroon namang wala naman ng seed, pero mayroong mga pores. May mga pores. At yun ang nagsisilbing mga seed nila. Kahit na sa mga hayop, yung tinatawag asexual reproduction, wala sila ng mga tinatawag male and female, and yet they can reproduce. So, ang masabi po natin dyan, natural nga po ang program ng Panginoon sa reproduction. And that's the reason, kahit na ang unang tao noon, sinabihan ng Panginoon, go and multiply. And I want to tell you, hindi po yan nagbago. Yang sinabi ng Panginoon, hindi po nagbago. Ang nagbago, ang pananaw at kaparaanan ng tao. So, noon, ang isang babae,
na hindi magkaroon ng anak, bagamat siya ay may asawa, napaka-inferior niya. Ang ibig sabihin, ang tingin niya sa kanyang sarili ay parang walang silbi dahil hindi siya nagkaroon ng anak. Ma-understand niyo yan. Si Hannah, doon sa 1 Samuel, bakit iyak ng iyak? Dahil kinakantsawan siya ng other wife ni Elkanah, yung asawa niya si Penina. Okay? Dahil sa isang babae noon, pag wala siya ng anak, mayroon naman siyang asawa, pero wala siya ng anak, parang masamang pangyayari yan sa kanyang buhay. Yun din ang dahilan na nang hindi nanganganak si Jacob kay Rachel, sabi ni Rachel, sige, ibigay ko na lang sa iyo ang aking kasambahay at anakan mo. Kita niyo yun? How desperate are women before when they do not bear children. Pero sa ating kapanahonan ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Pinapaniwala po tayo kasi na marami ng tao sa sanlibutan kulang ng kakainin. Kaya dapat magbawas na ng tao. At isa sa kaparaanan ng pagbabawas, ang yung mindsetting na kung marami kang anak, then parang tabu ang nangyari sa iyong buhay. Pero kung dalawa lang ang anak mo o isa lang ang anak mo, parang happy. Okay? But the reality, mga kapatid, if you go back to the scriptures, ang program ng Panginoon of reproduction did not change even until today. And if we say that, then it is God's main plan for everyone, especially mga mananampalataya, that we reproduce. Yun pong ibig sabihin dito ng fruitfulness. Okay? Fruitfulness na pinag-aaralan natin. So, direct tatap po tayo dahil medyo himay-himay natin yung mga verses na yon. Unahin natin itong the nature of spiritual fruit bearing. Ano ang naturalesa ng tinatawag spiritual fruit bearing? Ito po ay normal na produkto ng isang healthy spiritual life. Bali ang konteksto ng pag-uusap dito ng Panginoon at ng 11 disciples ay talagang patungkol sa fruit bearing. And remember, chapter 15 na po yan ng John at ang kausap ng Panginoon ay yung 11. Maraming bagay na ang sinabi ng Panginoon sa kanila patungkol sa banal na Espiritu na nandyan sa kanila, magtuturo sa kanila, magbibigay aliw sa kanila, at lahat ng marami pang mga bagay. Pagdating sa chapter 15, marahil ang Panginoon nandoon sa Garden of Gethsemane during that time, medyo maghahating gabi na. And so, ginamit ng Panginoon na ilustrasyon ang ubasan doon para ipahayag, ipaliwanag ng Panginoon ang spiritual na pamumunga. Okay? At doon, ipinapakita ng Panginoon na itong pamumunga na ito ay natural lang sa isang buhay. Pagbuhay ang isang pananim, natural lang yan talaga. Expected yan na mag-reproduce. Either by shoots, by tubes, or by seeds. Natural po sa kanila na mag-reproduce. So, ang vine, itong ubasan, of course, itinanim yan, tapos nagtubo at namunga. At ito'y pinapakita na kung ito ay inaalagaan ang isang ubasan, halimbawa, then talagang normal ito na mamumunga. Sa spiritual na konteksto, mga kapatid, may ini-expect ang Panginoon na dalawang bagay na natural, normal sa buhay natin kung tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Meaning, kung tayo ay may connection sa Panginoon, tayo ay naligtas, ito po ang una na natural na mangyayari, magkakaroon ng bunga ng mga kabutihan sa buhay natin. A fruit of good works.
It will be produced in our lives. Ang isang tao na nagsasabi siya ay tunay na mananampalataya, pero wala naman ng naging magandang pagbabago o mabuting pagbabago sa kanyang buhay, niloloko niya ang kanyang sarili. Ang bibig lang niya ang nagsasabi na siya ay mananampalataya, subalit ang kanyang buhay ay wala. Then, pseudo-Christian yan, peke yan. Wala pa rin siya ng Zoe life. Ang nandyan sa kayong Sochi life, yung natural life. And then, ang isang tao na alagaan, lumago, then normal sa kanya na maduplicate ang kanyang buhay. Either biologically or spiritually. At sa spiritual, ito po ay ang tawag dito, the winning of souls. Okay? So, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Makikita nyo ang pattern po diyan. Sabi sa verse 9, si Pablo, nang mapakinggan niya ang pananampalataya ng mga taga-Kolose, ay nagpatuloy siya na manalangin para sa kanila. Ang panalangin niya nakafocus doon sa kapuspusan ng pakaintindi ng kalooban ng Panginoon. Na ang mga mananampalataya ay matuto ng kalooban ng Panginoon. At hindi lang na matuto patungkol sa kaligtasan, matuto higit sa lahat ng pamumuhay habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Maraming mga mananampalataya ang very concerned only about salvation. Now, hindi po yun masama, pero kung hanggang dyan ka lang, then hindi ka nga uusad sa iyong buhay spiritual. Okay? Hindi ka uusad. Para kang, katulad lang sinabi ko, nasa merry-go-round, ikot lang ng ikot, walang direksyon. Okay? Maya-maya, magiging biktima ka ng sanlibutan. So, be filled with the knowledge of His will sa lahat ng karunungan, meaning applied knowledge, kung paano natin sasagupain ang mga dagok ng buhay, ang labanan ng buhay, the battle of lives, kung paano natin haharapin ang mga problema sa sanlibutang ito. Then, kailangang mapuspos tayo ng karunungan mula sa salita ng Panginoon, mula sa banal na Espiritu. Upang sa ganon, ang epekto nito, actually, hindi po nag-pray si Pablo na mamunga sila kasi natural nga ang pamumunga. Ang pray niya na lumago sila. And that's also my prayer for you. Na pag lumago tayo, normal, natural, sa taong may buhay na lumakas, naging healthy ang kanyang spiritual life, normal nga po siya na mag-reproduce o mamumunga at mag-reproduce ng kanyang sarili. So, ang epekto nito, pag napuspos, then, mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon, and then, maging fruitful and every good work, bawat gawin ng isang tunay na mananampalataya ay magbubunga ito ng kabutihan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya, para sa society, at sa isang community na ginagalawan niya. Okay? So yan po ang disenyo ng Panginoon. Yan ang God-ordained plan. So, pagdating mo sa Proverbs chapter 11, verse 30, ito yung duplication of self or winning of souls. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. Parang nagpapaintindi ito sa atin ng traces ng tinatawag ancestral or ancestral traces. Ito ang lolo mo, ito ang lola mo, ito ang mga anak nila, isa doon ang tatay mo, and then
Ito naman ang mga anak ng tatay mo. Ito yung anak ng kapatid ng tatay mo. Tree of, tinatawag natin family tree. Di ba? So meaning, ang isang mananampalataya, dinidesire, ini-expect ng Panginoon na within sa sirkulo ng influence natin, yung pinatawag nating oikos, yung malapit sa atin, pamilya natin, madala natin sila sa Panginoon. We can win them, win their souls for Christ. At it becomes a tree of life. Ang ibig sabihin, pag wala na tayo, yung mga nadala natin sa Panginoon, na mga mahal natin sa buhay, pati na yung mga apo natin, madadala rin nila sa Panginoon. At pati ang mga apo natin sa tuhod, apo natin sa talampakan, then madadala nila. Meaning a generation of believers. And I believe that is God's expectation. Kahit natingnan po ninyo sa lumang tipan, mayroong Isaac, mayroong Abraham, may Isaac, may Jacob. At kahit na ang karamihan dito sa anak ni Jacob ay hindi nga sumunod sa Panginoon, but then nagpatuloy ang generation hanggang na dumating sa atin. So what I'm saying is this, mga kapatid, it is God's natural, normal program sa mga mananampalataya, and He ordained it na tayo ay mamunga. Kung naalala ninyo, mga kapatid ko at mga kaibigan, nang ang Panginoon ay nakakita ng fig tree. Ang fig tree, isang kahoy yan na ini-expect din na nagbubunga yan. Maliliit nga lang ang bunga. At naghanap ang Panginoon ng bunga doon. Walang nakuha na bunga. Alam niyo ang sinabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, putulin mo nga ito. It cumbers the ground. Okay? Meaning, sayang lang, kinakain niya ng fertilizer na dapat kainin ng ibang mga pananim na pwedeng mapakinabangan. Ito, wala namang pakinabang, kain lang ng kain, putulin mo na yan. At nakiusap yung may-ari, sabi niya, pwede, bigyan mo ako ng 3 taon pa. At pag hindi talaga mamunga, then putulin ko na. So makita nyo, God is expecting us na mamunga talaga. At marahil, isa sa mga casualty ng mga mananampalataya o sa grupo ng mga mananampalataya na nawala na lang na parang bula is because they have not bear fruit. Okay? So, meaning wala na sila doon sa normal na program ng Panginoon. So, pangalawa na gusto nating tutukan ay itong requirements. The requirements for spiritual fruit bearing. Ano ba ang pangangailangan? I think sa analogy dito ng Panginoon ay maliwanag po ito. Ang branch, ang sanga, kailangang naka-attach sa puno. At ang puno naman, naka-attach sa soil at siyempre may mga ugat doon na kumukuha ng nutrients. At mayroong nag-aalaga. Ang vine dresser dito ay ang Ama. Si Jesus Christ ang trunk at tayo ang mga sanga. So, maliwanag na analogy po dito. So, ang unang requirement is relationship. Attachment or relationship. Ang kahoy may relasyon sa caretaker. Okay? So, mamaya i-apply natin ito. Ang mga sanga naman, naka-attach sa trunk. Ang trunk naman, naka-attach doon sa roots at ang mga ugat na yon ang sumisipsip ng mga vitamina, minerals doon sa lupain. Sino naman ang nagpo-provide ng mga vitamina doon, minerals doon? Of course, alam natin ang Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide. So, having said that, tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, I am the true vine. So siya ang trunk. My Father is the vine dresser. Ang Father ang caretaker. Every branch in me, ikaw yon, na kung tunay ka na naligtas, sanga ka dyan sa Panginoon. Pag hindi ka mamunga,
Anong ibig sabihin diyan? Baka hindi nasuplayan ng pagkain na tama. Hindi nabunga, namunga. Pwede. Pwede, di ba? O kaya, mayroong peste doon sa sanga na yon. At ang peste na yon, yun ang dahilan na hindi nagkaroon ng masaganang pamumunga o healthy na sanga. Nagkaroon ng mga kulubot. Ano sa buhay natin, ganun din po yun. Sometimes, ang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na magpakain sa atin ay hindi naging faithful sa kanilang pag-aalaga, caretakers, as caretakers. While the Father is our caretakers, pero mayroong inilagay ang Panginoon na mga under caretakers. Halimbawa, kung ikaw ay magulang, itinalaga ng Panginoon ng unang magtuturo ng salita ng Diyos sa iyong mga anak. Ikaw, alam ba ninyo yan? Ginagawa ba natin yan? Ha? At ano ang dapat nating ituro? Siyempre, Pastor, ABC. ABC. Tingnan mo nga ang anak ko. 2 years old pa lang, alam na niya ang ABC. 2 years old pa lang, tanungin mo siya. Oh, anong planeta ito? Anong planeta ito? Anong planeta ito? Memorize niya, talo pa ang tatay, talo pa ang nanay. Tanungin mo siya ng mga presidente ng Amerika. Oh, memorize niya. Pero tanungin mo siya, who is Jesus Christ? He doesn't know. Why? Because ang akala natin, ang first knowledge na pwede nating ituro sa ating mga anak ay ang tungkol sa knowledge of the world. Hindi po yun tama at hindi po yun totoo. The first knowledge na may turo sa natin o may turo natin sa kanila ay the knowledge of the Word, salita ng Diyos. The knowledge about Christ. Okay? And how to love Him, how to honor Him, how to worship Him. That is the first curriculum. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kaya nga, ang malaking failure ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nila napakain physically, hindi nila napaaral educationally. Ang malaking failure ng maraming mga magulang, pag harap po nila sa Panginoon, hindi nila naturuan spiritually. Makinig po kayo ng maigi. Because that is a failure ng maraming mga tao, maging ng mga tunay na mananampalataya. Para tumigil ang anak na wag magpasaway, ipakita ang mga cartoons diyan. Ipakita at ang magturo sa kanila ay ang cartoons. Kaya ang tingin sa'yo, para kang hindi rin tunay na ama at tunay na para kang cartoon na hindi ka pwedeng sundin. Ayun na mga kapatid, sa spiritual life natin, very important ang nourishing. Nourishing. Spiritual nourishing. Mamaya pag-usapan pa rin natin yon. Pag hindi daw ito namunga, dahil may problema nga, then ang ginagawa ng vine dresser, pinuputol ito. Pinuputol. Pero mayroon pagputol para lalong mamunga. At ito ay ang trials of life sa buhay natin. Pruning ang tawag diyan na sinasabi rito ng Panginoon. Every branch that bears fruit, He prunes. That it may bear more fruit. So sa mga experiences ng buhay, trials, mga pagsubok, mahihirap na mga eksperyensya, basta wala kang itinatago na kasalanan, sisiguruhin ko sa iyo, programa yan ng Panginoon para palaguin ka, para maging normal ang spiritual fruit-bearing mo. Okay? So yun po ang ibig ipaintindi sa atin ng Panginoon. Pagdating pa dito, sabi niya dito, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Mga tao nga ito na nahugasan na sa kanilang mga kasalanan. 11 dito ang kausap ng Panginoon, wala na si Judas. Kasi si Judas hindi po nahugasan yon.
So ang pangalawa dito, makita nyo, sabi ng, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So doon sa relationship na yon, mayroong tinatawag abiding. Okay? Abiding. Ang abiding naman is ang continuous dependence on the Lord for sustenance. Okay? So, ito po na attachment natin sa Panginoon, forever po yun. Hindi po yan mawawala. Ang sinasabi dito na sanga na hindi namumunga, pinuputol, itinatapon sa apoy, hindi po yan nagpapaintindi ng mga mananampalataya na hindi namunga, puputulin, itatapon sa impyerno. No. Makita nyo, ang word na as, meaning, kino-compare lang. Kino-compare. Pero ang mga mananampalataya, hindi nga nawawala ang kanilang kaligtasan, pero talagang may mga mananampalataya na haharap sa Panginoon, hindi nila dala ang kanilang pamilya. Iiyak sila doon dahil isa lang siya na naligtas, hindi naligtas ang kanyang mga anak, ang kanyang misis. Nako, nakakapangilabot yun. Kayo na mga, o tayo na mga may asawa, sabi ng dalawa tayo, pero isa na lang, the two shall be one. O haharap ka doon sa Panginoon, kalahati ka lang. Hindi mo dala ang misis mo, hindi mo dala ang mister mo. Okay? So because it is God's program na badala po natin ang ating mga pamilya. Okay. Ang pangalawa, doon sa hindi lang relationship, yung growth, sabi ko nga, growth through abiding in Christ and on His Word. Paglago. When proper nutrition is provided, then growth happens and fruit comes out naturally. Pag tama ang pinapakain, kung naalala niyo, factors of growth, yung right kind of food. Ang bagong mananampalataya, huwag mong pakainin ng karne agad-agad. Sabi ng 1 Peter chapter 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, I have fed you with milk and not with meat, for you are yet carnal, like babes. Okay? For strong meat are for those who are of full age, nagmature na. Ang mga baby, hindi papakainin ng karne. So meaning may right kind of food. Okay? Proper nutrition. So, when ito ay provided, then growth happens. Kasi design po yan ng Panginoon. Na tayo, pag napakain tayo, nagmumultiply ang mga selula natin, and then, maya-maya, nag-grow ang ating mga muscles, ang mga parte ng katawan natin, and we become mature. Okay? Sabi ng Panginoon sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. So, attachment. He who abides in me, and I in him. Now, anong ibig sabihin? He who abides in me. Ang branch ba, makakapag-decide na ayaw na niya? Ayaw ko na maging sanga, self-cutting ako. Hindi po. But rather, ang abiding dito, nagpapaintindi sa atin na ang sanga ay dapat na nagdidepende sa nutrition na nagmumula sa trunk at ang trunk na naman kumukuha doon sa soil sa pamagitan ng roots. So meaning there is that attachment and there is that abiding. Okay? At paalala ito palagi sa atin, without Jesus, you can do nothing. Kung mag-aakala tayo na makagagawa tayo ng mga bunga of good works and bunga na mga maduplicate natin ang ating buhay apart from the working of the Holy Spirit through Christ, then wala po. Hindi po yun mangyayari. Dahil ang kalakasan ng pamumuga ay nagmumula mismo sa Diyos. Then, tingnan nyo ito ang
Sabi ng Panginoon sa 7 and 8, "If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So you will be my disciples." Ang pananampalataya, ang dahilan naka-attach tayo sa Panginoon. Still, ang pananampalataya, ang agent na maka-abide tayo sa Panginoon. It's by faith. And so, what we need is to pray. Sabi dito, whatsoever you desire. Okay? Then, it will be given you. It shall be done for you. So there must be that craving, that desire, in relation sa pamumunga, mayroong natural na craving sa isang tao na mamunga siya. Kung naalala nyo ang prayer, hindi naman prayer direct to God ito na sinabi ni Rachel, pero sinabi niya ito kay Jacob, ang kanyang asawa. Sabi niya, "Give me children or I'll die." Naalala nyo yan? Bigyan mo ako ng mga anak. Hindi, magpapakamatay ako. Ang sagot ni Jacob sa kanya, bakit? Diyos ba ako na makapagbibigay sa iyo ng anak? But you know, there was that desire, that natural desire, that longing, na tayo po ay maging mga mapagbunga na mga mananampalataya. That we would be winning souls, and those souls will become a tree of life. Okay? By this, my Father is glorified. Dito po, nabibigyan ng kapurihan ang Panginoon. That you bear much fruit. So you will be my disciples. So ang pangatlo, attachment, growth, that is abiding. Ang pangatlo is partnership. Very important sa analogy na ito ang partnership. Ang ama ay kapartner ng anak sa pagpapabunga ng mga mananampalataya. So mayroong partnership doon. Ang mga mananampalataya ay kapartner din ng Diyos at kapartner ng ibang mananampalataya sa kanilang growth at sa kanilang fruit bearing. Okay, dapat maintindihan. Believers are in partnership with God in spiritual fruit bearing. While God can cause us to bear fruit, okay, even without us, but again, sasabihin ko sa inyo, it must be desired upon. Ang ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay talagang nasain niya, hingi niya sa Panginoon na maduplicate niya ang kanyang buhay. Hingi niya sa Panginoon na magbunga siya, na maipamumuhay niya ang naiintindihan niya na mga kabutihan, good works, sa kanyang ginagalawan na sanlibutan. Okay? So, hindi ito na parang passive ang mananampalataya dahil ang Diyos ang nagtatrabaho and then wala na ng partisipasyon ang mananampalataya. We would see that by. Pangalawa, ang believers, ang mga tunay na mananampalataya should be in partnership with other believers as one body of Christ. Ikaw at ako, magka-partner tayo para parehas tayo lumago. You pray for me, I pray for you. I preach the Word of God to you. And then, kung may mga katanungan, magtanong. Kung may mga hindi naintindihan, then i-clarify. Okay? And then of course, may kanya-kanyang role para tayo ay lumago, para tayo mapakain. Pero mayroon din tayong individual na responsibilidad para sa atin. Okay? So having said that, let me read these verses. You have not chosen me, but I have chosen you. Ang nag-design para tayo ay gamitin ng Panginoon ay ang Diyos mismo. Siya rin ang nagpili sa atin, siya rin ang nagligtas sa atin, at siya rin ang nag-ordain sa atin to go
at siya rin ang nag-ordain sa atin na mamunga. That you go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. So, makikita nyo dito, there is not going. There is not going. And that is the part, ang parte yan ng tao na pinili nga ng Panginoon sa gawaing ito. If I will not be going, then there will be no fruit bearing. Di ba? Going, actually, it's a general way of saying na gawin mo ang iniuutos sa iyo ng Panginoon wherever you are. As you are going bilang isang guro, ano ang pinaka-main purpose? Bakit tinawag ka ng Panginoon na maging guro diyan sa paaralan? Para lang makakuha ng sweldo? O kung mayroong role ang Panginoon na habang kinakausap mo itong mga tao na ito, ang sphere of influence mo, then you are sharing to them your life and sharing to them with your lips nang naintindihan mo patungkol salita ng Panginoon. Okay? So, having said that, sa actual na performance ng mga mananampalataya na nakaintindi nito, si Apostol Pablo, in writing to the Corinthians, ito pang sabi niya, 1 Corinthians 3, 6-7. Sige, basahin po natin. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now, ang konteksto po nito, bakit sinulat ito ni Pablo? Kasi ang mga taga-Korinto, sa halip na mag-focus sila sa Diyos, na siyang nagbibigay ng trabaho sa kanila, ng gawain sa kanila, meaning nag-ordain sa kanila, nagpili sa kanila na ito ang role mo, ito ang responsibilidad mo, ito ang gawin mo. Nag-focus sila sa mga preachers sa halip na sa Diyos. Kaya't nagkaroon ng inggitan, nagkaroon ng away-away, nagkaroon ng pagkabahabahagi. Yung sabi ni Pablo, ako ang nagtanim. Pero si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpatubo. And what is that? That is partnership. Partnership. Okay? May mga nawitnisan tayo siguro na hindi naman ikaw ang nag-witness talaga directly para makakilala siya sa Panginoon, pero ikaw ay gamitin ng Panginoon para pagpapalago sa Kanya. Pagdidilig, ika nga. Okay? At ito ang ini-expect ng Panginoon, lalo na sa isang local church. Alam ko na hindi naman kaya ng pastor, halimbawa, kaya ko kaya bisitahan kayo para turuan pa ng salita ng Diyos sa hindi nyo naintindihan. O kaya, kailangan ba talaga ang personal, physical presence ko para lumago kayo? Kailangan kaya? Ha? O ang kailangan nyo ay salita ng Panginoon and a person na pwedeng mag-alalay sa inyo. Kasi ito po ang disenyo ng Panginoon. We are not designed to be alone as a Christian. For example, si John, sinama siya ni Apostol Pedro. Okay? Peter and John went into the temple to pray. Si Pablo mayroong Silas at mayroong marami pang ibang mga sinama siya, si Timothy, si Titus. So mayroon siyang kasama-sama. So parang katulad lang dito. Intindihin nyo, tingnan nyo, kilalanin nyo, kaibiganin nyo, at gawin ninyong katuwang sa inyong paglago at maging katuwang ka rin niya sa paglago niya spiritual. Hello? I am not saying this in vague statements. Okay? I am saying this as normal, natural. Kung may matagal na ditong nagsisimba, nag-attend dito, pero hindi mo nga kilala. Pero kaparehas mo lang, babae man siya, hindi mo kilala.
Nag-smile ka, shake hands ka, pero hindi mo nga siya nakausap, hindi mo siya kilala, there's something wrong. Alam nyo? There's something wrong. As one body of Christ, we must know, kahit nasa feeling na lang, na ang sakit niya, ang nararamdaman niya, maramdaman mo. Okay? That is the imagery na pinapakita po dito. So, there is that partnership. Mayroong mga binigay ang Panginoon na mga tagapagturo. Nilagay as spiritual leaders, as pastors, evangelists, teachers, ganon. And yet, they are not the one who really bears fruit para mapalakas ang mga mananampalataya at sila rin ay magpalakas sa isa't isa. Yan po ang pinapakita. Then pagdating mo sa 8 and 9, now he who plants and he who waters are one. That is partnership or united partnership. And each one will receive his own reward according to his own labor. Hindi ka nga ang nagtanim, ikaw ang nagdilig, doon ka bibigyan ng Panginoon ng gantimpala. Hindi ka naman nagdilig, ikaw lang ang nagtanim, doon ka bibigyan ng Panginoon ng gantimpala. Marahil kinaibigan mo lang siya at niyaya mo siya mag-attend at pag-attend niya, pag-preach, nagtrabaho ang banal na Espiritu sa kanya, nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan, nakita niya naintindihan na si Jesus Christ ang nagbayad ng kanyang kasalanan at siya ay nag-respond na lumapit direkta sa Panginoon. Naligtas siya, pinatawad siya ng Panginoon. Sino ang ginamit? Ginamit ka na nag-imbita. Ginamit ang pastor na nag-preach. Pagkatapos mayroon namang isa na inalagaan, binantayan ang growth noon, tinuturuan, magbasa ng Bible. Okay? Ngayon, may nagdadala pa sa inyo ng aklat na Bible? Yung paper book? Wala. Pero, na-check ninyo ang kaibigan ninyo dito, ang mga dinidisciple ninyo, na-check ninyo kung marunong maghanap sa cellphone niya ng Bible? Kung mayroon, marunong siya mag-download ng bilingual Bible? Turuan mo. Naalala ko nung bago pa akong mananampalataya, paggaling ko doon, pauwi na kami, dahil naglalakad lang kami galing dyan sa Pareha Street, pauwi ng Pangpang. Naglalakad lang kami, sinasamahan ako ni Brother Rick, tapos kinukwentuhan niya ako. Tapos sabi niya, alam mo, nang magsimula ako dyan, hindi ako marunong kung saan ang Gospel of John. Tinitingnan ko pa sa lumang tipan. So, sabi ko, ganun din ako. So, later on, tinuturo niya sa akin yun. Mga simple na mga bagay. So, ganun po ang pag-aalaga. We should be partners of the growth of others. Okay? And others also will be partnering with us for our growth. Kaya nga kailangan yung praying one for another. Kung mag-organize kayo ng groupings, which we have that group, FFBC Online Worship, and it's good na nandoon may mga prayer requests kayo doon, and we really prayed. So meaning, it's good na mayroong ganun. Okay, if you are a believer of God who answers prayer, then really have that group na mag-pray kayo one for another. Okay? If you are a believer of God as the supplier of our needs, then hanapin mo, sabihin mo sa kanila, what can I pray for you? Ano ba ang problema mo dyan na pwede kong maprehan? At kung mayroon ka naman, huwag mong ipagkait. Di ba? Huwag mo nang i-announce doon na binigyan ko si brother ng ganito, binigyan ko si sister ng ganito. Baka palakpakan ka nila, wala ka ng premyo doon sa langit. Di ba? Gawin mo lang yun na simple. Oo. I am saying that because I am also doing that, pero hindi ko pinapaalam sa inyo. So, anong ibig kong sabihin, mga kapatid? As one body of Christ, we must be conscious of that relationship
And we must be conscious of that partnership. Wala namang kamay na mabubuhay siya. Kamay lang siya. Di ba? Ang kamay ay attached sa arm, ang arm ay attached sa shoulder, ang shoulder ay attached sa katawan, and so on and so forth. And we are to live like that. Ang problema, mga kapatid ko, parang nahulog tayo doon sa denomination conscious only. I am not saying na hindi tayo maging conscious sa mga kasama natin in a denomination, pero akala natin ang borderline hanggang lang dyan. Pag hindi natin kasama sa organisasyon, sa Association of Fundamental Baptist Churches in the Philippines, pag hindi natin kasama dyan, parang hindi na sila mananampalataya. Naku, yan ang problema ng extreme denominationalism minded person. But I am not that one. You know that. I'm not that one. I am a lover or I am a companion of those who love the Lord and who love His Word. Kahit na baptist ka pero ayaw mo salita ng Panginoon, I'm sorry. I cannot go with you. Oh. Pero kahit na hindi ka baptist but you love the Lord and you love His Word, sama tayo. Naintindihan niyo? Kasi yun ang body ni Christ. Yun ang katawan ni Kristo. At doon sa katawan ni Kristo, nandyan yung relationship, nandyan yung partnership. Okay? Having said that, the naturalness, tapos tayo dito, the naturalness of spiritual fruit-bearing. Naturalness. Mayroong kahoy na kung hindi namumunga, pinapalo. Alam niyo yon? Pinapalo. Kailangang bagyuhin para mamunga. Yung kamyas, yung iba. Alam ko yan noon nung natira ako doon sa lulo ko. Mayroon kaming iba doon sa katabi ng bahay o malapit sa bahay. At sabi niya, hampasin mo yung sanga. Pinapahampas sa akin yung mga sanga. Oo nga naman, several weeks after, namumulaklak na, nagbubunga na. Pero tandaan po ninyo, ang bungang hinog sa pilit, kainin mo pa ng pilit, mamimilipit ka sa sakit. O, kulang siguro. Ang bungang hinog sa pilit ay mapakla at mapait. Kainin mo ng pilit, mamimilipit ka sa sakit. I don't know how true is that. But I'm trying to tell you, ang pamumunga is natural. It is an outgrowth. Natural na in its season, sa kapanahunan na mamulaklak siya, mamumulaklak siya, at magbubunga siya. Spiritual fruit-bearing, it is an overflow of genuine love. Okay? And it is the passion of a joyful life. Pag nagagala ka, pag natikman mo ang kagalakan na dulot ng buhay na ibinigay ng Panginoon, abundant life, it's natural for you to share it. Okay? Itong mga basahin natin. If you keep my commandments and you will abide in my love, just I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Tingnan nyo ang konteksto niyan ay nasa loob po ito ng tinatawag lecture ng Panginoon sa fruit bearing. Ang main topic po dito ay tungkol sa pamumunga. At sa pamumunga na yon, sinasabi ng Panginoon, you abide in my love. Katulad na ako, nag-abide ako sa pag-ibig ng Ama, mag-abide din kayo sa pag-ibig ko. Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love, kayo rin ay mag-abide. So ang ibig sabihin, dito sa fruit-bearing na sinasabi, indispensable. Hello, makinig ng maigi. Indispensable. Ang ibig sabihin, hindi nawala ang pag-ibig dito. Okay? Mayroong magagawa siguro ang tao na tinatawag artificial fruit-bearing. Pero ito hindi. Hindi mo ito mapiki. Because real fruit-bearing is a byproduct of genuine love. Dapat nandoon yung pag-ibig. Saan naman galing yung pag-ibig? Galing sa Diyos.
So if you are enjoying that relationship with God, hello, if you are enjoying your relationship with God, then natural lang na ma-overflow ang pag-ibig na yon to partner with other people para ma-share mo ang Ebanghelyo. It's natural. Pag hindi lumabas yan, there's something wrong. Hindi mo na-enjoy yung relasyon mo sa Panginoon. You are not enjoying His love, and so you cannot love others. Tama? Parang katulad lang, hindi mo na-enjoy yung forgiveness ng Panginoon, hindi ka rin makapagpatawad sa kapwa mo. Diba? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, palagi, paalaala sa atin, let all bitterness and wrath and anger be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Meaning, because you are been forgiven, napatawad ka ng Panginoon. At paano tayo pinatawad ng Panginoon? Hindi lang po once and for all, kundi araw-araw. Nagkakasala pa ba kayo? Humingi ka ng tawad? Hindi ka pinatawad ng Panginoon? Pinatawad ka. Pag-pray mo na kinagabihan, Lord, nagkamali ako kanina, Panginoon, patawarin mo ako. Sabi ng Panginoon, and their sins and iniquities will I remember no more. Sabi doon, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. So pag na-enjoy mo yan, na pagpapatawad ng Panginoon, pag may magkasala sa iyo at tumingi din ng tawad, you can easily forgive. Tama? So ang love, ganun din po mga kapatid. If you are enjoying God's love, you can love others. You can love. And love always willing to sacrifice. It's always willing to sacrifice. Then, kasama ng pag-ibig ang joy. O bakit sinama dito ng Panginoon? Because ang pag-ibig po at ang joy, ang kagalakan ay hindi pwedeng paghiwalayin. May tao bang in love na malungkot? In love ka sa misis mo, pero ang lungkot mo. Hindi yun. Basta in love ka, masaya ka. Pag nakita mo pa lang yung misis mo, kasi in love ka. Di ba? Oh, kahit na wala kayong pagkain, basta nandiyan lang misis mo, nandiyan ka rin, masaya ka. Di ba? Pero marami kang pagkain, tambak ang pagkain, galit ka sa misis mo, galit ang misis mo sa iyo, hindi ka masaya. Di ba? Because you are not in love. And love at saka ang joy, hindi po yan nagkakahiwalay. Parang barometro ito. Pag mayroon kang galit, wala ka ng pag-ibig, wala ka ng kagalakan. Pag mayroon ka ng pag-ibig, puspos ka ng kagalakan, at gusto mong mag-share. Normal po yun. Okay? So, sabi ng Panginoon, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Tingnan yung word na yun. As I have loved you. Meditate on that. Paano ka inibig ng Panginoon? Pwede ba masabihin mo, I love you this much. Ganito ako inibig ng Panginoon, hanggang dito lang ang sukat. Hindi po. I love you with an everlasting kind of love. Ganon tayo inibig ng Panginoon. So, enjoy that so that you can love others. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So mga kapatid, as a summary, ang fruit-bearing, very, very important because it is God's program for our lives. Kung hindi po tayo namumunga, meaning wala tayo sa programa ng Panginoon, may sarili tayong agenda or agendum sa ating buhay. Pagharap natin sa Panginoon, He will give account kung paano natin ginawa ang iniutos sa atin ng Panginoon, paano natin ginamit ang ipinagkatiwala tayo ng Panginoon na ang layunin niyan papunta doon sa fruit-bearing for His glory. So, pag tayo ay attached doon sa Panginoon, may relasyon tayo, then expected tayo ng Panginoon mamunga. Ang kailangan, lumago tayo.
be filled with all knowledge and wisdom, enjoy Him, and then it would be natural for us to bear fruit. At sana, maging desire ito palagi natin sa ating ginagalawan na mundo ngayon, na kung saan maraming mga tao ang talagang they just don't care about the welfare of others. They just care about themselves. Then, exempted tayo o kaya iba sana tayo diyan. Iba sana tayo diyan. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon